Paano mag-uranium yun? Pag Pluto? Plutonian. Wow! Venusian. No? Venusian. Mercurian. Mercury. Magandang araw mga kausapang L. It's me again, Atty. Al Jumrani, and welcome back sa Usapang L. Na ang ibig sabihin ay Usapang Life, Love, and the Law. Yeah. At syempre, kasama ko pa rin ang ating paboritong judge, si Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi, Judge Jing, na naka-bakuna dress. Okay, mamaya-maya po Mag-hello pa lang ako eh. Okay, hello Atty. Al at hello po sa iyo mga kausapang L. At ano nga ba? Siguro familiar naman kayo. Ano ba ang bakuna dress? Yes, Atty. Al, eto po yan. Kasi diba, pag magpapabakuna ka, di mo na kailangang ilinis pa yung ano mo. Eto na siya, ready na siya. Ready. Tapos kung buhay nga si Gilbert, sasabihin niya, ito kasi ayaw niya mga gantong damit. Hindi raw niya maintindihan. Bakit may tastas? Pero ano kasi siya, fashionable. Correct, yes. Cute naman siya. Parang medyo merong something na unique. Correct. Kaya ibalik ang trend ng bakuna dress. Okay, hindi naman siya nawala. Nasa nagdadala. Yan. Correct. Sa akin bagay. Ewan ko sa iba. Dinaan sa confidence. Anyway, welcome po ulit sa another episode po of Usapang L. At gaya na sinabi ni Atty. Al, pag-usapan po natin dito ang tungkol sa life, love, and the law. Buhay, pag-ibig, at ang batas. So, pagka ganun, pag Filipino, hindi na siya L lang. Yeah. Kasi iba-iba na siya ng ano. Ngayon, may another interesting topic na naman po kami. At ito ay tungkol nga doon sa, magkakahalo life and Life and law. Correct. Ano nga ba itong topic na to, Atty. Al? Naku, marami makaka-relate dito, Judge, sa topic natin. Dahil itong topic natin, ito ang dahilan kung bakit maraming Pinoy ang na-high blood sa harap, sa loob at sa labas ng PSA counters or ang Philippine Statistics Authority. Yes. Naku, tama ka doon, Atty. Al. Actually nga, nung nag-legal aid kami, di ba, doon sa IBP-PPLM at sasama ka next time. Yes. So yun, ang nagulat ako na ang daming questions talaga, puro patungkol dito sa topic natin ito. Yung sabi mo nga na hina-high blood sa PSA, no? Yung sabi nga, kung tipong kukuha ka lang ng birth certificate para sa board exam o passport, tapos biglang, teka, bakit Maria ang nakalagay? Mario ako, di ba? Yun yung doon. Naging Maria pala. Or bakit yung birthday iba? Diba? Iba ganun. Okay. Totoo talaga yan, Judge, no? I mean, this is not an isolated situation. May mga lumalapit sa atin, sasabihin na, attorney, 40 years na akong John, na John. Pero sa PSA, JHON pala ako. Okay? Single H lang daw yung problema, pero magkaiba pa rin yun. Correct. Akala kasi ng marami, pagka ganyan, konting pakiusap lang sa PSA, pwede na. Naku, ang PSA stricto pagdating sa ganyan. Yes. Di ba, Judge? Tama. Correct ka doon, Atty. Al. Kasi po ang birth certificate, yan ang source of truth ng pagkatao mo, no? Source of truth yan. Correct. Hindi yan parang Facebook profile na edit, post lang, pwede na. Minsan nga, kailangan pa sa korte, no? Para ipa-correct ang birth certificate. Pero kagandahan, dahil nga meron tayong mga bagong batas, yung mga ibang aspeto ng pagpapakorek po ng birth certificate entries natin, ayun nga yung topic natin ngayon, kayang-kaya ng ayusin sa munisipyo, ang term, lagi sinasabi punta ka sa munisipyo, pero actually, yun po yung local civil registrar or registry or the LCR. Yun. Kaya mga kausapan, yan po ang hihimayin natin ngayon para hindi sayang ang pagod, pera, at lalo na ang VL or vacation leave ninyo sa trabaho. Tama. That's why we have to distinguish between the administrative correction and judicial correction, Atty. Al. Yan. So, dalawa yun na, administrative correction and judicial correction. Tama. Kaya simulan natin sa typo. Halimbawa, Nolasco na NOLASCO, naging Nolasco as in NOLASKO. Na parang naging Russian sounding na. Di ba? Bakit nga ba ganun? No? Pagka mga K. Nikolai, di ba? Nikolai. Mga ganun. So pag Nolasco na K, ako parang may ano Russia, no? Makakakabit ni Putin. Okay. Kabit talaga. Grabe talaga to. Okay. Sige na. Continue the discussion. O kaya ang mali ng spelling ng bayan kung saan
saan siya pinanganak. Oo. So, yan po ang tinatawag nating clerical error. Tama. Kasi wrong spelling wrong. Oo, Ayan. wrong spelling wrong. Kaya, Kaya, ito yung hindi na kailangang dumaan sa korte. tama. Diba, Katulad Judge? nung, for example, yung Quezon City, di ba? Yung Quezon na Z, Okay. naging S. So, yun, Correct. Quezon. Correct. Oh. Or Legazpi. Legazpi. Na naging S. Din. Oo. Oh, yung Kasi mga ang ganun. Legazpi, actually, dito lang sa Makati nagamit yan. Oo. Legazpi Village. Oo. Pero ang Legazpi Legazpi. City, letter Z. Ano nga ba? Legazpi ba? Ha? Z ba talaga? Parang Z. Hindi ba S? O, di ba? Try mo nga lumipad muna ng Legazpi. Ano kaya? Legazpi. Legazpi, parang letter Z. Ay, sorry po sa mga taga. Teka nga po. O, tika natin. Check Ano nga ba talaga? natin. Oo, Legazpi. kasi lalabas Para siya sa po. quiz bee later. Oo. Oo. Para lang po alam natin Oh, yan. kasi nakakahiya. Pero naman. pwede nyo rin pong i-comment dyan. Legazpi. down below. Yeah, tama. It's Letter a Z. Z. Oo. Yung sa Bicol. Oo, Pero itong sa Legazpi. Makati, Legazpi na S. Legazpi rin. Hindi, parang S. Hindi, ayan no. Oh, Legazpi Village. Legazpi. So, saan meron? Apelido. Apelido, Legazpi. Legazpi. O, So, diba? S. Ayan. Oo. So, lahat yan dapat baguhin natin pa dito yung malito. So anyway, balik po tayo sa mga ganong clerical error lang. Z na naging S, yung mga ganyan, di ba? Ano po yan, no? Hindi na po kailangan yan dumaan ng korte. Lalo na nga, meron na nga tayong mga bagong batas, Yeah. ito Republic Act 9048, na sabi nga, kung kitang-kita naman na mistake in writing lang, yun nga, yung mga clerical error lang, yung hindi naman magbabago ang identity mo, Yun. pumunta na lang po dun nga sa munisipyo na actually it's the local civil registrar or LCR. Kung nung eto, Saan importante. lugar? Marami kasi. Yes, Lahat ng saan? bayan meron. Oo, munisipyo o bayan kung saan po kayo ipinanganak. Okay. Hindi po pwede kung saan kayo nakatira. Correct. Magkaiba po 'yon. Dapat doon po sa kung saan kayo pinanganak. Kasi nandun yung record ninyo. Yes. Pero although po pwede kayong kumuha nung copy ng birth certificate nyo online or sa pinakamalapit na PSA, Oo. pero kung may mga correction, dapat Correct. doon sa LCR. kung saan nakarehistro. Oo, kung saan pinanganak. Correct. Yan. And take note, mga kausapang L, itong binabagit nating batas na Republic Act 9048, kasama din dito ang correction ng first name. Oo. Okay? Dati kasi, kailangan ng korte yan. Ibig sabihin, dapat judicial correction. Pero ngayon, kung gusto mong palitan ang first name, no, from Boy at gawin mong Roberto, yeah, basta may sapat na ebidensya na yan ang ginagamit mo, okay, by evidence, syempre documented yan, Yes, or yes. pwede rin meron kang mga witnesses Yeah. na Ito talaga. kilala ka, Oo, yung mga ID. na, yeah, so po pwede yan sa administrative. Yes, administrative na lang. Yung first name lang, no? First name, Actually, pati po yung sex at day or month of birth. Hindi kasama yung year, no? Basta typo error, kasama na rin siya. Sinama siya dun sa next subsequent na batas Ayan. naman, yung RA 10172. Pero Attorney Al, ano nga bang mahirap na klase ng correction sa birth certificate? Kasi itong mga to, administrative. Administrative. Kasi nga, with the two new laws na ano natin, yung nabanggit natin, 9048, Na at spelling and first name. clerical error or spelling ng spelling o kaya first name o kaya yung sex at day or month of birth, pwede nga siya sa RA dito sa dalawang batas na to, RA 10172. Sa administrative ito, halimbawa, nalagay doon F, Oo. pero M naman talaga siya. Oo. Okay? So, by birth, M, pero nalagay F. Oo. So, yun, po pwede i-administrative yun. Kasi nga, clerical lang. Dati kasi Okay? judicial yan. Judicial yan. Oo, Kahit pati na yung halatang Oo. clerical. Oo, Diba? kahit pati yung sa first name, dati yan judicial din Yes, yan. yes. Pero with these Oo. two new laws nga, pwede na siya ng administrative, kaya lang mas mahirap siyang i-prove. Yun. Kasi kailangan merong proof na nung pinanganak siya ay babae talaga siya. Oo. Or lalaki siya tapos nagkamali lang Oo. doon sa birth At certificate. walang sex change. At walang sex change Operation. na yung operada. Oo, Ayan. oo, na nagpapalit ng ano, ng... Dahil tawag dyan doon sa case ng Silverio ng sex organ, yung oo. sexual reassignment. Yeah. Meanwhile, doon naman po sa birthday, no, when we speak of yung day or month lang, basta clerical error din, pwede na nga RA 10172, pwede na rin siya sa LCR. Dati
dati kasi sa court lang yan Correct, before RA 10172. Halimbawa, January 5, naging January 15, no? O kaya June, naging July. Parang itong aming office manager. So, special shoutout kay Miss Marie. Kanya, ang dalawa birthday niya, kasi iba yung nasa birth certificate niya, iba yung sineselebrate niya talaga, yung actual date of birth. Yeah. So, hindi ko nagpa-correct ka na ba, Miss Marie? So, administrative na lang yan. Kasi nga, pwede naman siya sa RA 10172. Kaya naman yan sa LCR na lang. Pero mga kausapang L, may malaking pero dyan. Okay? Pag ang taon na ang mali, kunyari, 1985 ka pinanganak, pero 1995 ang nakalagay sa birth certificate mo, ay dapat sa korte na po yan. Okay? Bakit nga ba ganun? Pag year of birth na ang kailangang baguhin, Judge Ching? Kasi Attorney Al at mga kausapang yung pagka year of birth na yung kailangang palitan, consider na yan a substantial change, no? Okay. Isipin nyo, kung pwedeng basta na lang i-edit ang taon sa munisipyo lang or sa LCR lang, baka ang mga 50 years old, gawing 20 years old na lang ang record para makasali sa mga paliga. Actually, paliga talaga yun. Or para makasali sa SK. Yung mga SK, mga ganon. O kaya, it's either kasi babawasan mo yung edad mo, kaya dadagdagan mo ng several years para, for example, maka-avail ka ng senior citizens discount, diba? Yung mga ganyan. Yun nga, para makakuha ka agad ng pensyon. So, substantial change na po pagka year of birth. Unlike pagka day or month lang, pero wala naman change sa year, no? Po pwede pa siyang administrative. Pero pagka year na, since maapektuhan na nga yung edad mo talaga, no? Legal age na tinatawag, then substantial na yan. Kaya dapat po, sa korte. Correct, Judge Jing. So, ang year ay binabago dahil sa year kasi pwede magbago ang status mo sa lipunan. Tama. Dagdag ko lang, Attorney Al, kahit nga dun sa para lang maging of legal age na 18 para makapagpakasal. Meron din ganun, para for purposes of marriage. Yes, for purposes of getting a driver's license. Yan. Diba? Bawa, hindi pa pala, 16 years old. So, correct. Number 1980, gagawin 1978 para 2 years additional doon sa years. Tama. Yun. Yan, ha? Sa mga ganitong situation, kailangan suriin ng judge ang ebidensya. Kaya sa korte na siya. Pero lang po, reminder lang mga kausapang L, kahit sa LCR lang po kayo pupunta para sa day or month, hindi ito po basta walk-in and wait process, no? Hindi po ganon. Under RA 10172, kailangan nyo pong i-publish ang inyong petition. So it's still through a petition sa isang newspaper for 2 consecutive weeks po yan, no? So may publication requirement po. Hindi po ito hiling lang ng LCR. Ito po ay nasa batas, no? Sa RA 10172 na nakalagay nga po, the petition for change of first name or nickname or for correction of erroneous entry concerning the day and month in the date of birth o kaya naman po yung sex of a person, as the case may be, shall be published at least once a week. So at least yung at least once a week for 2 consecutive weeks in a newspaper of general circulation. So, meaning to say, at least once a week, pwede siya, ibig sabihin, pwede siya ng twice a week for 2 consecutive, no? Kasi minimum yung once a week na yon. Pero ang mahalaga, bayad yun, di ba? Correct. At ang mahalaga dito, kailangan po mag-comply yung sa publication requirement. So, hindi siya, baka akala natin, punta sa LCR, tapos present the documents, tapos antayin nyo na, makukuha nyo na. Hindi po, ipapapublish pa siya. So, pababalikin kayo. Siyempre, yan. Okay. So, Judge Ching. Oo, ako pa pala. Ngayon, pag-usapan na po natin yung mga kaso na kailangan nang pumunta sa korte. Gaya nga po na sinabi natin kanina, parang yung sa year of birth, tinatawag yan na substantial change naman. Okay, so nabagit na natin yung year. So, substantial change yan. Ngayon, maliban pa doon sa year of birth, substantial change din ang nationality. Kunyari, from Filipino to Filipina. Joke na. From Filipino to alien. Pero syempre, isi-specify mo naman talaga kung ano yung nationality. Hindi malalagay doon alien. Mga alien talaga, like Martian. Martian. Neptunian. Meron ba doon? Neptunian. Yes. Paano pag Uranus? Uranian. Paano pag uranium yun? Pag Pluto? Plutonian. Wow! Venusian. Venusian. Mercurian. Mercurian. So ikaw kung papipili
tingin ka, anong planet ka? Syempre, Venus. Ayan. Of course. Ako naman is Uranian. Bakit? For Uranus. Then, okay, so Uranian tayo. Okay, anyways, going back. Okay, ano pa? Ano pa yung substantial change? Substantial change, okay. So nationality from Filipino to another nationality. Ano ba, feel mo maging German, kaya so ilalagay mo German, di ba? Yun, substantial yun. Also, maliban pa sa year of birth, yung affiliation, kung sino ang magulang mo. Yun. Very important yan. Kasi nga naman, isipin nyo po mga kausapang L, kung babaguhin natin ang pangalan ng tatay sa birth certificate, baka may mawala o magkaroon ng karapatan sa mana. O kaya naman, baka may umiiwas sa criminal record. Kaya kailangan din ng publication at hearing sa dyaryo. At yun na nga, sa korte mismo. Naalala ko dati, meron akong ganyan, share ko lang po sa inyo. Kasi yung substantial change. Ang pinapapalitan ba naman, yung pangalan ng nanay. Oo. Ayaw niya sa nanay niya doon sa birth certificate? Or may error talaga? Sabi raw, ano lang daw yun, error daw nung parang yung informant, yung maghihilot yata. Sabi ko, ipa-testing natin, magpa-DNA test kayo. Okay. Para lang makita natin na talagang kayo, na mag-ina talaga kayo, para i-grant ko yung petition pagka may ganung proof. Hindi nila na-present. So, sabihin, wala sila ebidensya na ibang nanay niya, di ba? So, yun din po ang i-clarify natin. Hindi po porke na mag-file kayo sa court, matik, i-grant po yan ng korte. Yung pagsusuri nga ng korte dun sa ebidensya, titignan po yan kung sufficient ba yung evidence na pinresent nyo. And also, kung ganyan may mga petitions for substantial changes, mas lalong nire-require ang publication. Tama. Diba? Bakit nga ba? Bakit kailangan pa i-publish na naman? Diba? Dumadaan naman sa korte. At saka, sino ba nagbabasa nitong mga dyaryo na to? Ang sagot po dyan ay dahil ito ay isang substantial change nag-apekto sa status na yung tao na nasa birth certificate, dapat ma-notify ang buong mundo. Kaya ang publication is called Notice to the Whole World, na nagpapalit ka ng identity, at kung may tututol, kailangan marinig ng korte. Pwede sila mag-file. Kasi doon sa ipapublish, nandun yung details kung saan korte naka-file yung petition. Pero ano nga doon, kadalasan naman niya, walang lumalabas na oppositor. So, based sa experience ko, kahit ipapublish pa yan, wala po lumalabas. Bakit? Kasi nga po yung newspaper of general circulation, hindi naman po yan yung mga malalaking mga newspaper. So, meron talaga mga newspapers na kaya lang sila nabubuhay dahil sa mga ganun. So, doon lang siya napapublish. Wala naman nagbabasa noon. Wala naman nagbabasa. Pangalawa, lalo na po sa panahon ngayon, kasi humina na talaga yung newspapers natin. So, halos wala nang nagbabasa ng dyaryo. True. Kaya, mas nagre-rely sila sa internet, social media, websites, ganyan. Oo. Kaya kahit na sabihin natin, ang purpose talaga ng publication is notice to the whole world. Kadalas, ang reality naman, ang real talk dyan, hindi naman talaga nanonotify. Kaya, hindi porke walang nag-oppose, ibig sabihin talagang, walang may karapatang mag-oppose. As on the part of the court, let's just comply basta with or ma-publish. without opposition, basta ma-meet natin yung... At bakit ganun? Kasi nga, for transparency din po yan, mga kausapang lalo na nga, substantial change kasi yung gagawin nyo, lalo na nga doon sa sinabi ko na, yung change of mothers. Mother na yung papapalitan, hindi lang clerical error yun ang pangalan ng nanay. Tao mismo, papalitan mo, Kaya ako nagulat, parang nagpalit ka ng nanay. At saka pwede nga magkaganon, baka yung nanay na nandun, mag-oppose din. Correct. Actually, doon naman, patay na yung dalawang tao na yun. Yung ipapalit na nanay, dapat, yun ang buhay pa. Pero yung isa, yung nandun sa birth certificate, patay na. Kaya dapat busisiin talaga. Hindi yan parang matter of procedure lang, nag-grant lang ng grant ang korte. Hindi po ganun yan. Ngayon na tayo ni para naman sa guidance, easy reference sa ating mga kausapang ano nga ba ang checklist natin for them? Alam mo yan, judge. Alam mo yan, judge. Kung ano Binalik mo sa akin pala. Ako pala yung magdi-discuss kasi ikaw mag-enumerate yan. So, judge, ano nga ba ang checklist natin kung sa LCR or munisipyo ang correction? Ibig sabihin, yung
qualified lang for administrative correction. Ano ang dapat ihanda na ating mga kausapang L? Okay, ang starter pack, starter pack talaga no? So ito po yung mga basic documents na kailangan nyo. Certified true copy ng birth certificate na may mali. So kung ano man yung gusto nyo ipakorek doon. Tapos dalawang evidence, either baptismal certificate, school records, o kaya voter's ID na nagpapakita na kung ano ba talaga. Bawa sa date and month of the birthday. Bawa ako, ang birthday ko May 6, pero nakalagay doon May 16. So ang gamit ko talaga May 6. Ayun po yun. No? Okay. Tapos NBI at police clearance para masigurado na hindi ka wanted. Ayun. Wanted or may record. Correct. Kasi para maiwasan na gamitin itong change of entries para maiwasan yung criminal liability. Lalo na yung change of first name. Oh, yes. Kasi nga pwede na siyang lang eh. Baka sabihin niya, hindi ako yan. May letter H siya, ako walang H. Paano kayo nang ginamit mo? Si John na J-O-H-N at saka si John na J-H-O-N. Or sabihin, John yan, John na ako. Ganon. Sa korte naman, Attorney Al. Pag sa court naman, ang correction, yung judicial correction, ito naman yung dapat i-prepare. Okay? In addition. So, maliban dun sa certified true copy ng birth certificate, dalawang ebidensya, NBI at police clearance, kailangan din ng verified petition. At dito nga, magpapa-assist kayo sa abogado. And of course, dapat may budget for publication. Tama. Medyo may kamahalan, pero ganun talaga. You have to really set aside a budget for this kasi it's a requirement. And then, dahil may hearing ito, meron tayong presentation of evidence. So, mag-provide or maghanda din kayo ng witnesses. Correct. Yung may alam sa totoong kwento ng buhay mo. Tama. Parang ang example po natin ulit dun sa kanina na nagpapapalit ng nanay. Nanay, grabe. So, dapat merong na nagpagtetestigo talaga na ang nanganak ay hindi itong isa. At hindi yun nandun sa birth certificate. Correct. At wag pong kalilimutan, mga kausapang importante po ang maging tapat. Wag magsinungaling sa dokumento dahil pagka gano'n naman, napatunayang nagsisinungaling ka, ito naman ay magiging kaso, criminal case ng falsification na isa ring seryosong krimen. Malaki problema pa yun. Correct. Okay, so ang ganda talaga natin discussion na ngayon. Ang ganda natin talaga. Ang ganda rin talaga natin, no? Lalo na ikaw ay isang Venusian. Venusian. At isang Uranian. Okay. Akala ko Uranusian. Uranusian. Diba? Basta Uranian. Sige, Uranian. Okay, so anyway, sa madaling salita, ulitin lang natin, okay, as our party advice, kung typo lang, takbo, or pwede rin kayo maglakad, papuntang munisipyo, baka madapa kasi, pero kung identity, status, and conditions ang babaguhin by virtue of that change dito sa birth certificate ninyo, ay sa korte po kayo dumiretso. Substantial changes, diba? Tama ka doon, Attorney Al. And another important reminder po, mga kausapang L, i-check nyo po agad ang birth certificate ng mga anak nyo hanggang sanggol pa, no? Huwag nang hintayin kukuha na ng board exam o kaya lilipad pa abroad bago magpanik tapos yun palang ipapakorek. Check your records now. Okay, ganun ka, diba? O ngayon na, pagkatapos yung manood, check nyo agad yung birth certificate ng mga anak nyo. Hindi pala, maya-maya. Baka kasi may kailangan pa kayo ipakorek. Para sa future, na walang hassle, ayusin ang records habang maaga. Yun. At yan po ang Usapang L. Ako po si Atty. Al Jumrani. At ako naman po si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At salamat po ulit, mga kausapang L. See you po ulit sa susunod na episode ng Usapang L.